Bakit tuwing State of the Nation Address, SONA, hindi na pag-uusapan yung tunay na kalagayan ng bayan? Meron bang saysay? Meron bang lohika? Kung lahat tayo po rito, low income ang mga Pilipino sa isang upper middle income na Pilipinas, wala pong karapatan na ibinibigay. Lahat po ng karapatan ipinaglalaban. Si BSP Governor Elly Remolona, siya po ang pinakamataas na kita na government official. Alam mo, sinabi niya tungkol doon sa 85 peso increase, nakakabahala. Na para bang napakalaki nung 85 pesos na babagsak yung ating ekonomiya. 53 million pesos ang kinita niya sa isang taon. At meron pa siyang lakas ng loob, kapal na muka, na sabihin concerned siya sa 85 pesos na increase. Hindi na nga nila ginamit sa serbisyo publiko. Dumali ba yung pagko-commute natin? Dumali ba yung pagkuha ng serbisyo sa gobyerno? Ang masama, ninakawan pa tayong lahat. Iboboto pa ba natin silang mga nagtaksil sa uring manggagawa? Yes! O problema, bakit tuwing State of the Nation Address, SONA, hindi na pag-uusapan yung tunay na kalagayan ng bayan? Hindi mo alam kung sino yung nagsasalita sa entablado, kung siya ba'y pangulo ng kung anong bansa. Kasi laging sasabihin niya doon, napakaganda ng takbo ng ating ekonomiya, napakaganda ng takbo ng gobyerno, pero tayong mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, kailanman hindi tayo nakarelate sa sinabi nung SONA. Kahit nga doon sa sinabi niyang mahiya naman kayo. Karamihan sa atin, syempre, pumalakpak nung sinabi yon. Pero kanino ba dapat patungkol yung mahiya naman kayo? Hindi ba dapat sa buong gobyerno na mula noon hanggang ngayon, pinabayaan yung mga manggagawa at ordinaryong Pilipino? Nakaapat na SONA na po under sa Presidente Marcos. Ni isang banggit ng seryosong plano para sa dagdag sahod, wala. Kung mababanggit man yung usapin ng sahod, ipagyayabang pa yung provincial rate at regional wage board. At ito pa pong mas masahol. Merong isang government official, si BSP Governor Elly Remolona. Siya po ang pinakamataas na kita na government official. Nung last year, ang kinita niya 53 million pesos. Alam mo, sinabi niya tungkol doon sa 85 peso increase, nakakabahala. Concern na concern daw siya doon sa 85 peso increase. Na para bang napakalaki nung 85 pesos na babagsak yung ating ekonomiya. Hindi ba tayo magtataka? 53 million pesos ang kinita niya sa isang taon. At meron pa siyang lakas ng loob, kapal na muka, na sabihin concerned siya sa 85 pesos na increase. Pero ni isa rin na State of the Nation Address, never din nabanggit yung pagtatapos ng ENDO. Alam naman natin nangyari sa ENDO. Nung nakaraang administrasyon, pinangakuan tayo niyan. Binito niya sa dulo. Wala rin ni isang SONA binanggit yung usapin ng pag-uunyon o yung right to organize collective bargaining ng bawat isa sa atin. At pag-usapan naman po natin yung usapin ng buwis. Lahat po tayo nagbabayad ng buwis. VAT man yan o income tax. At least, nung panahon ni GMA, in-exempt niya lahat income tax sa minimum wage earners. Nung panahon ni Noynoy Aquino, tinaas niya yung tax exemption sa 13th month pay. Nung panahon ni Duterte, itinaas yung income tax exemption sa 250,000. Kay Presidente Marcos, meron ba? Wala pa rin. Pinolekta na nila yung buwis last year. Hindi na nga nila ginamit sa serbisyo publiko. Dumali ba yung pagko-commute natin? Dumali ba yung pagkuha ng serbisyo sa gobyerno? Ang masama, ninakawan pa tayong lahat. At hanggang ngayon, hindi pa rin napapanagot ang lahat ng sangkot dito. 1 trilyong piso ang pinag-uusapan ho natin dito. Hindi kailanman dapat mawala sa isipan ng bawat manggagawa yung 1 trilyong piso na yon. Kahit po trabahuin ng lahat ng manggagawa sa Pilipinas, aabutin taon-taon, dekada-dekada bago magkaroon ng trilyon na piso. Hanggang panaginip na lang natin mararating yun. Ngunit, itong usapin po ng State of the Nation Address, dapat po ay tunay na kalagayan ng bansa at kung ano ang dapat gagawin ng gobyerno. Wala, zero yung ating mga manggagawa, yung ating legislative, kung ano yung sinusulong nating batas, wala pa rin. Pero tayo ba'y dapat paghingaan ng loob doon? Lahat po ng karapatan, kahit nakasulat pa sa saligang batas yan, wala pong karapatan na ibinibigay. Lahat po ng karapatan, ipinaglalaban.
Kaya kung tayo po ay mananahimik na lamang, every time may SONA, matapos sa SONA, kami, to be fair, no, sa TUCP, hindi kami excited sa SONA eh. Excited kaming matapos yung SONA. Para matapos na natin yung bulahan, balik na tayo sa trabaho. Yung 200 pesos na dagdag sahod po sa buong bansa, yan po ang pangako ng House Committee on Labor Chair, Kong Jolo Revilla. Maghihiring po ulit yan para magpasa ng substitute bill pagkatapos ng SONA. So lahat po ng ito, no, wag po natin kakalimutan dahil kilala naman natin kung sino yung mga sisingilin natin. Kami po sa TUCP, hindi po kami nagkulang na tulungan yung administrasyon, di ba? Alam naman natin ang kanyang rating ay negative. At alam nyo, no, sa latest na SWS survey, nung tinanong yung mga kababayan natin, kaninong interest ba ang pinaglilingkuran ng Pangulo? 43%, halos kalahati ang nagsabi na interest ng mayayaman, interest ng bilyonaryo, interest ng malalaking negosyante ang kanyang pinaglilingkuran. Imbis na yung mga mahihirap na anong pangako do sa ating mga kababayang nasa laylayan. Walang katapusang ayuda. Na alam naman natin kung ano mangyayari dyan. At yung middle class na matagal nating iniwan, sila yung pinagbabayad ng buwis para gagamitin dun sa ayuda. Wala ho, no? Wala. Sala sa init, sala sa lamig po tayong mga manggagawa. Ngayon po, no, sinabi rin niya, no, paulit-ulit natin narinig, upper middle income. Pero paulit-ulit nga ipangangalandakan yun. Pero tayo pong lahat naririto, meron bang saysay? Meron bang lohika? Kung lahat tayo po rito, low income ang mga Pilipino sa isang upper middle income na Pilipinas. Kung kaya dito po sa darating na State of the Nation address, ito rin po ay paalala. 2 taon na lang ang natitira sa Pangulo. Siyempre, no, hanggang ngayon, meron tayong pag-asa ba? Umaasa pa rin tayo na siguro may ilang batas, kagaya yung National Minimum Wage ni Kong Eli o dagdag sahod, na baka pwede namang pausadin. Pero paalala din po ito. 2 taon mula ngayon, babalik na naman tayo. Maghahalalan na naman tayo. So, tandaan nyo na kung sino yung mga hindi boto sa aumento sa sweldo, sino yung mga walang sinabi patungkol sa endo, sino yung mga walang sinabi tungkol sa trabaho sa bawat manggagawa at ordinaryong Pilipino. Anong gagawin nun natin doon? Iboboto pa ba natin silang mga nagtaksil sa uring manggagawa? Kung kaya't no, sa darating po na State of the Nation address, no, paalalanan lang po natin, maaaring hindi banggitin ng Pangulo na naman yung kalagayan ng ating mga manggagawa, pero ipagpatuloy po natin yung pangangalampag, ipagpatuloy po natin itong laban na ito. Dahil wala pong tutulong sa atin. Tayo lang po ang meron, no? Sarili lang po natin ang meron tayo. Pero yun lang po ang kailangan natin. Kung magkakaisa lang po ang bawat manggagawa at ordinaryong Pilipino, matataas po natin ang sweldo, mababawasan po natin ang buwis, at mapapanagot po natin lahat ng mandarambong. Maraming salamat po. Thanks, sir. Salamat po.